Pag-uusapan natin sa video na ito ay kung alin ba yung pinakamabilis na pathway papunta sa Canada. Lalo na ngayon, ngayong mga panahon ito dahil naghihigpit. Pero meron po tayong guest ngayon sa video na to para magbigay sa inyo ng impormasyon kung paano yung ginawa niya at napakabilis niya. Naipasaan lahat ng ito at nakarating kaagad siya rito at nandito na siya ngayon. Gumamit ba siya ng funds or hindi? At anong proseso yung ginawa niya? Guys, andito si Nico, yung pamangkin ko, na siya lang mismo ang gumawa ng lahat ng ito para makarating siya rito. Siya po yung nag-asikaso nito. Siya po yung nag-explore. Siya po yung lahat talaga inquire kung paano ba ang sistema. At sa kanya natin malalaman kung paano nga ba ang ginawa niya. Kararating lang niya po nitong makalipas lang yung bagong taon at isang linggo ka pa lang sa eskwelahan? 1 week. 1 week na siya sa eskwelahan at nung dumating siya, papaliwanag niya sa inyo kung ano bang ginawa sa kanya nung dumating siya bago siya nag-umpisa ng pag-i-schooling. Pero bago yon, syempre ang pinaka-importanting pag-uusapan natin dito ay yung kung paano yung ginawa niya. Na siya po mismo ang gumawa ng application na to, DIY kung tawagin sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nangangarap. Na po doon sa mga nangangarap makarating ng Canada para sa pamilya, pangarap sa pamilya. Ito po yung pathway na sa pinakamabilis at mabisang paraan ngayon dito sa Canada kung paano ka makakarating at makakapagtrabaho. Ito po yung student working visa. At ito po, nasa harap natin to si Nico. Si Nico ang magpapaliwanag sa inyo kung paano ba ang ginawa niya na mga steps. So, Nico, nung nagsimula ka, first of all, nung magsimula ka, syempre, parang nangarap ka lang makarating ng Canada, di ba? Parang napaka-imposible mangyari. So, itong naisipan mo na student tong gawin. So, ano yung pinakauna mong ginawa? Pinakauna ko pong ginawa is, naganap ako ng tinatawag nilang Designated Learning Institute. Meron din pong website nun. Para doon nyo sa search kasi yun yung mga importanteng dapat dapat DLI registered yung school na mapapasukan nyo. Okay. So, para lang sa ikaliliwanag dito mga kababayan natin, sa mga hindi nakakaalam, ito pong tinatawag na Designated Learning Institute, ito po yung tinatanggap ng immigration para sa mga student na... Hindi kasi ata lahat ng school is may DLI. Yan. Yun po yun. Kaya po, DLI, ibig sabihin po, ito yung mga naka-designate lang para ma-approve ng immigration ang isang estudyante na makapag-aral dito at makapagtrabaho. So, nung nakakuha ka na ng DSLI, yun yung first step na ginawa mo. So, done ka doon sa first step, sa pagbabrowse mo. Anong ginamit mo? Nag-browse ka lang ba talaga sa ano? Sa ano lang po, website. Okay. May website naman. I-ano ko na lang din po yung website. Lalagay mo sa description box. Okay. Okay. So, paano mo malalaman na DLI ba yung eskwela na ito? Ayun na nga po, dun sa website, pag sinearch nyo po yung, kunyari, hanap muna po kayo ng city, kung Alberta, kung saan mo gusto. Kung saan mo gusto, then sa search ka doon, may nakalagay po doon na search for Designated Learning Institute sa lugar na yun, kung saan po kayo may pamilya or kung saan nyo gusto, kung saan yung preferred. May mga kaibigan ka, may kamag-anak ka, so yun ang doon. Yun. Then, after that, kailangan nyo pong once na may napili na kayong DLI Institute, kailangan nyo naman pumunta sa school, kung saan kayo galing, kung kailangan nyo naman yung mga records nyo sa school. Kung graduate kayo or undergrad, or basta lahat po ng details ng school nyo, then yun yung i-apply nyo dun sa Designated Learning Institute na napili nyo. Then, may waiting period din po yun. Magbabayad kayo ng application. Okay. Pero maliit lang naman po. Okay, so nasabi mo yung pagbabayad ng application, ito yung mga first step, di ba? Kasi para maka-penetrate ka sa eskwelahan. Ano ba ito? Para lang ma-assessment kanila muna? Parang ma-assess lang. Okay. Para ma-assess. So, para doon sa mga kababayan natin, sa mga hindi nakakaalam, ang sistema pala niyang sinasabi niya, pag nakakita ka na ng DLI, designated na school mo, para ma-process o ma-assess ka kung ikaw ba ay karapat-dapat o katanggap-tanggap sa eskwelahan nila, kailangan mo siyempre magbayad para sa assessment. Yun ba yun? Opo. Ayun. Parang processing fee. Ganyan. Doon lang ito, para ma-assess lang yung kakayanan mo, Opo. yung status mo. Kung qualified ka doon Okay. sa course.
So, okay. So, ito naman hindi kalakihan. Ito po ay mga $100 lang po ito. Mga $100 mga ito. So, mga magkano sa peso natin? 4,000 peso. So, not bad. At least, alam mo yung sitwasyon mo. Alam mo yung kung saan ka nandun. So, and then after nung ma-assess ka nila, yun na nga yung ginathered mo nga yung mga sinasabi mong information para sa eskwelahan, di ba? Yung mga kinuha kung ano yung mga documents na kailangan. So, after that, pagtapos naman po nun, may singit ko pa pala, ang isa sa mga requirements pati, yung English proficiency or ano, yung IELTS. Okay. Merong mga institute na hindi nagre-require ng IELTS, meron naman nagre-require. Okay. Makikita rin yan doon. Okay, so ibig sabihin, merong mga eskwelahan na hindi mo na kailangan. Depende sa school and course to. Ganon. Okay, so yun ang maganda dito sa mga kababayan natin kasi marami pong mga kababayan natin nagtatanong pagdating sa IELTS dito sa mga student, ano? Yun po ang maganda at nalinawan tayo. Sinabi nga niya na yan pala po ay conforme sa eskwelahan. So dito sa iyo, sa eskwelahan mo, bali nag-request lang ako ng certificate galing sa school na yun yung English sa medium instruction namin doon. Ayun yun. So, certificate lang siya, hindi na ako nag-take ng IELTS. Okay, so isang paraan din pala yun. Ano? Kukuha ka sa eskwelahan mo ng certificate of na English is the medium of instruction doon sa sa university or kung saang college. Okay. So meaning na gather mo na lahat yung mga documents mo galing dito sa school mo sa Pilipinas, di ba? Ito ba kasama ba dito yung simula elementary, high school, ganun or high school and college. Kung undergrad naman kahit high school diploma or kung mga certification, lahat ng basta kung ano po yung na-meet nyo na kung mga TESDA or mga certificate, NC2, NC3. So, kailangan mo lang i-gather yun. So, the next step tayo, kasi first step po yun yung gathering na information, tsaka yung assessment. Parang ang assessment, yung wala pa po tayo sa enrollment, wala pa po tayo doon. Nandito pa lang po tayo sa assessment. Tapos, nung nagkakapag-assessment siya, nakapagbayad siya ng $100, nalaman niya yung kailangan niyang kunin ng mga documents at ginather niya. So, nasa second process na tayo, second step. So, nung mangyari yun, ano pa ba ang kasunod na mga susunod na? May waiting process na hindi naman po umaabot ng 1 week. Kadalasan mag-i-email na rin yung school kung qualified ka dun sa in-applyan mong course. Kung hindi naman, hanap ka ulit sa institute nila ng kung saan papasok yung mga certificate, yung mga qualifications mo na galing sa Pilipinas. Yeah, and then? Kasi, kaya sinabi ko muna mag-create kasi once na nag-create ka, meron ka lang 60 days na dapat i-complete mo na yung details na kailangan lang. Kaya dapat, i-file mo muna lahat ng mga documents na kailangan mo bago pag kumpleto ka na, bago mo i-start yung application mo para upload ka na. Okay. So ito yung sa IRCC, kasi natapos ka na sa first step. Second step na ito, nung nalaman nila yung requirements sa IRCC, create ka na ng account. Opo. And then nung nag-create ka ng account, nung nag-create akong account, ang may advice ko pala, bago rin kayo mag-create, magpa-schedule na kayo ng advanced medical or upfront medical. Kasi may doon sa upon creation nyo, meron dong page na tatanungin doon kung nakapagpa-medical ka na ba o hindi pa. Okay. Para at least, yes, nakagad yung sagot din, upload na nung... Kasi, pwede naman yun ina-accept naman to. Okay. Na kahit pwede mo i-advance yung yung medical mo. Kasi ang validity niyan is mahaba naman. Okay. So... Anong naging kasunod pa nung Yun to, mga basic documents galing sa kung saan kayo, mga NBI nyo, NBI, then yung passport nyo pala dapat ang validity is hindi pa rin pa-expire. Kung pa-expire na, dapat i-renew nyo na. Kasi yun sa akin, nung 10 years naman validity. So, babalik lang ako doon sa first step natin, doon sa paghahanap nyo ng DSLI. Kailangan naka-ready na kayo kung... DLI, doon ka ba kapag decide kung ano yung course na kukunin mo o mayroon silang parang available na kailangan mong mamili ka ng course na kukunin mo? Meron pong available. Once na nakita nyo yung institute, then kinlik nyo, lalabas doon yung details ng school. Then kung anong mga course yung ina-offer nila,
doon nyo po mapipili kung alin doon tingin nyo papasok yung mga qualifications nyo na natapos nyo sa Pilipinas. Okay. Andun na rin yung mga prices nun sa tuition fees. Opo, nandun. Yung mga tuition fees. Yeah, para sa malinaw lang, kasi nalagtangan natin kasi sa first step yun eh. Siyempre, pag naghahanap ka ng DLI, iisipin mo, anong papasukin kong edukasyon doon. Yung pala, yun sinasabi niya, meron na pala doon na magmamatch sa qualification mo. So, and then, nung nandun na tayo sa processing na yan, di ba, nasa IRCC ka na, nakapag-sign up ka na, nasa IRCC ka na. So, ano pa ba yung mo dito, struggle pa, ano pa ba yung mga pinagdaanan mo pa rito, para continuous na? Sa akin, ang naging struggle, yun lang naman kasi, yung sa pagpa-medical, tulad namin sa probinsya namin, is walang institute, walang center doon na accepted ni IRCC for medical. Yun lang naman yung mga pinaka-challenges doon. Pero kung once na makompleto nyo lahat ng mga basic documents, upload, tulad nga po yung sinabi ko, upload na lang din. So ganun ba ano ba itong pag nakapag-create ka ng account, kailangan pa ba namin kailangan pa ba kumuha ko ng agency or parang representative ko? Gano'n ba kasimple ito? Mahirap ba ito? Pagka kaya ba ng mag-DIY lang halimbawa? Pagkaya ng ginawa mo? Kaya naman po. Actually ako research lang talaga ng research. Kasi nasa sa inyo po kung kukuha kayo ng agent, pero ako mas pinili ko mag-DIY kasi advance ko naman din inasikaso. So, hindi ganun siya kahirap. Kumbaga, doon sa account na sinasabi niya sa IRCC account mo, ando naman lahat yung hinihingi. Intindihin mo lang talaga. So, maganda, no? So, meaning, kung ano man yung ginagawa ng representative mo, parang tatanungin ka lang, di ba? Parang nililipat lang nila. So, kaya-kaya mo kabayan, kaya-kaya mo mag-DIY. So, gano'ng katagal yung paghihintay mo nung na-submit mo lahat? Na-submit mo yung mga documents mo bago ka nag-medical, bago ka nag-biometric, o paano ba? Ang ginawa ko po, tulad ng sinabi ko, advance na yung medical ko bago ako nag-upload kay IRCC, bago ako nag-create, nakapag-medical na ako. Then, after nun, pag-submit ko is nag-submit kasi ako nung nakumpleto ko siya, 20 days lang may resulta na eh. Nung bago lang sila humingi ng biometric. Pero yung medical, pwede nyo na po i-advance yun para upon creation nyo, hindi na kayo madidelay kung galing pa rin kayo mga province, luluwas pa kayo Maynila or sa Cebu. Yung medical mo, paano mo nalaman na yun yung designated na talagang pwede kang kumuha? Meron naman pong ibinibigay na na hospital ang tinatanggap nila. So, ikaw nagbayad nito, sariling bayad mo to, di ba? Hindi na dumasa sa IRCC itong medical. Bale po, ang pa-medical is, yun nga, sariling expense nyo. Then yung result nun, ida-direct na nila kay IRCC. Okay. Tapos yung biometric, same din po. Saan ka nagbayad ng biometric? Doon na rin sa center. Sa center na rin. Then yung result, direct na rin kayo. Pero galing kay RCC yung request form. Okay, yung request form. So, legit yun guys, hindi ka pwedeng ma-scam doon kasi manggagaling sa IRCC yung request mo para doon ka magpa-biometric. Para malinaw lang. Magkano biometric, Nico? Biometric na sa, estimate. Hindi siya lalabas ng 10K. 10,000 peso. Tapos yung medical, ganun din po. Ganun din. So, yan sa mga kababayan natin. Doon nagre-range yung maghanda kayo ng 10 and 10 para sa medical sa biometric. Hindi pa natin pinag-uusapan yung tuition fee dito. Mamaya natin pag-uusapan yan. Kasi magbibigay pa siya ng mga advice sa inyo. Karagdagang advice papunta sa pag-creation kung paano pa ba yung magiging sitwasyon ng nyo. So, ano mabibigay mong advice sa ating mga kababayan doon sa mga nag-a-apply? Like, halimbawa nga, pinaka-mabest na di ba? Sabi mo nga? Para sa akin po kasi student yung pinakamabilis na pathway kung gusto nyo pumunta ng Canada. Hot talaga siya. And ang may advice ko lang, yun lang, step by step lang. Wag muna kayo mag-advance ng paano pag ganito na, paano pag ganyan. Kung anong step na nahawak mo, kung nasa lowa ka pa lang, doon ka lang muna sa kasunod niya. So, yun. Susunod na po lahat yun. At itong creation account ng GC mo, may nabanggit ka rito na creation account
Opo, sa IRCC website din po, may ano doon, yung sa GCKey. Doon po, may ano naman may guide naman po doon paano mag-create. Then, sobrang ano lang po, sobrang parang yes or no lang ang mga katanungan doon, then upload documents. Ganun. So itong sinasabi mong account na ito, meaning ito yung parang nagiging connection nyo ng immigration sa'yo, di ba? Yan yung pinaka magiging parang main profile nyo. Diyan kayo magtitingin ng result, ng update ni IRCC, kung may hingin pa po sila sa inyong documents or kung ano nang status nung in-upload nyo, kung process pa rin or na-receive na ba nila or kung may resulta. Nag-i-email naman po din, lagi nyo lang check. Okay, so yun ano. Ngayon pag-usapan natin guys, itong fees na alam ko hinihintay ng mga kababayan natin, itong mga tuition fees. Ang tuition fees po ay gaya ng nasabi nga kanina niyan ni Nico na depende po sa mga course na kukunin mo. Yun po ang depende ang presyo, ano? Pero ang binabayad naman sa first naman ay yung ano lang, half, kailangan lang. Para mag-ano lang, ano? Para mabalik pala ako dun sa ano, once na may LOA kasi, kailangan kung i-accept mo siya. Kung na-accept na yun sa first step po ito. First step kasi is letter of acceptance, email nila yun sa'yo. Then kung okay ka, gusto mo i-proceed, yun, kailangan mong bayaran yung ano, yung half, at least half nung tuition. Nung tuition po, alam mo, 10,000 yung tuition fee mo, so magbabayad ka ng 5,000 para ma-process yung sistema. Yun. At ito naman ay refundable naman ito. Refundable ito. Kung sakali po na sabihin natin worst is talagang hindi na go through, na reject or hindi po kayo na-accept, i-refund naman po nung DLI na napili niyo. May options naman po doon sa LOA na nilagay nila na if or worst is ma-reject ka or hindi ka ma-approve, i-refund naman po nila yung binayad mo. Meron nga lang mababawasan ko dito siguro sa mga processing. Sa mga maliliit lang na bagay. So yun po yun, depende po yun sa course na kukunin mo. Sa kagaya na sinabi ko nga, kung ang course na nakuha mo is $10,000, $12,000 ang whole year. Ang una mong babayaran, pag tinanggap mo nga sa first step, sabi niya kasi padadalang ka after nung ma-search mo, nag-gather mo yung mga information na gano'n, at na-assess ka na nila, nagbayad ka ng $100, tapos kang assessment, acceptance, yes, and then magpipay ka na nung half. Yun ba yan? Ganun yun, di ba? And then yung second half na babayaran nyo upon first day ng school. First day mo, kung kaya mo, pasok ng school mo, kailangan mabayaran mo yan. At ang pagkakaalam ko, meron naman, pwede naman daw yan na halimbawa, may options pa rin, pero magkakaroon lang siya ng interest. So yun yung ano. At pagdating naman sa funds, ito number 7 tayo, yung funds po. Ang funds po, talagang yan, nire-require talaga yan ni IRCC. Kasi ito pong funds na ito, ay gagamitin mo sa pagtira mo sa Canada. Bilang estudyante ka, uupa ka ng apartment, pagkain mo, pamasahe mo. So ito pong funds na ito, kaya nila nire-require dahil po, kailangan mo talaga ng funds panggastos. Okay? Pero, pwede kang makawala dito sa funds na to. Kasi may paraan din po para mawala itong funds na to At yan ang pag-uusapan natin sa next video natin kasi meron pa tayong kadugtong. So yun yung funds na sabi ko nga pwede mo na maka-get away dito kasi nga kailanganin mo yan sa pang-araw-araw mo rito, ano? At ang isa pang paraan dito guys, dahil kung halimbawa may mga kaibigan kayo at meron na rin kayong kamag-anak na nandito sa Canada at mag-i-student ka, so isang paraan pa rin ito, makakatulong din sa inyo ito para sa dito sa funds na ito. Pero ang talagang hinihingi pong funds ng IRCC ngayon, lalo next year magtataas na. 'Di ba? Sa ngayon nung sa sa time mo, at least 10,000 ka. 10,000 Canadian dollars. Ito po ay gagastusin nyo. Kaya malaki-laki rin, 'di ba? Pero may mga paraan po dito para mawala nga, sabi ko nga itong mga funds na ito makatulong sa inyo ng malaki. Kung mag-i-estudyante kayo, ang advice ko naman ay mas maganda kung meron na kayong mga kaibigan sa isang probinsya o kamag-anak para mas madali ang pagdating nyo, matulungan kayo kaagad.
So yun po yun ano. At pag-uusapan natin itong funds, dudugtong natin, medyo mahaba na yung video natin, dudugtong natin sa next video natin itong funds na to. At least ang importante doon, huwag nyo muna isipin yan. Isipin nyo muna yung first step, second step, tsaka yung third step. At saka na sa dulo na pag nandiyan na. Okay? Didil nyo. Hindi ko may habol ka pa ba sa bago tayo magtapos? Yun lang po, huwag kayong i-struggle. Tuloy lang, step by step lang. Yun lang, huwag lang magmadali. Okay. Intindihin nyo lang mabuti, di ba? Kung ano yung mga... research lang na research nandyan lahat sa page nila yung mga kailangan yung details. So yun guys, ano? Napakadali ng pinagdaanan niya kasi magkano rin kung magbabayad ka ng ano mo ng consultant mo o representative na tinatawag natin, ano? Napakamahal po. Parang pwede mo nang gamitin yun para sa funds mo. Funds mo, di ba? Or sa napakalaki na po nang mawawala sa inyo. Kasi marami pong estudyante tayo nito mga kaibigan dito, yung mga subscriber natin na nandito na rin sa Yorkton, last year pa, napakalaki po ng ginastos nila, halos talagang fortune na, kabuhayan na nila sa Pilipinas yung ginastos nila, napakalaki. Pero dito sa case ni Nico, malaki na tipid niya kasi sarili niya lang siya lang gumawa mismo nung pag-apply na ito. Kaya continuous kayo at syempre, kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa kanya, sundan niyo siya sa kanyang Facebook. Ito yung Uncle Nix. Uncle Nix. At ilalagay natin yan dyan, Uncle Nix sa Facebook. I-search niyo lang po yan, Uncle Nix, ano? Palawan, Puerto Princesa City. Taga Palawan po kami. So, yan. At good luck po sa nangangarap. Patuloy lang po pangangarap at ito isang paraan nito para makarating kayo rito. Hindi naman po ganun kahirap. Siguro talaga mahirap lang pag wala tayong nakukuha impormasyon na maganda. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tamang channel, tamang tao ang dapat kausap niya. Kasi po marami po tayong mga wrong information na makukuha pag kung saan tayo dadako. Stay kayo dito kay Daddy Lou Vlog. Daddy Lou Vlogs, okay? Good luck sa mga nangangarap and we love you all. God bless. Daddy Lou signing out.